Sabi, have a blessed birthday po sa ating lahat. Masaya po ba tayo? Amen. Dapat masaya po tayo palagi kapag nagpupunta po tayo sa church, no? Ang pinakamasayang tao po na nasa mundo po ay yung mga ligtas, mga nakatanggap po sa kaligtasan, no? So, nangyayari po pong bawat isa na tayo po dapat ay mayroong Bible. May Bible na po ba ang bawat isa? Tayo po tayong lahat bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Babasahin po natin ang salita ng Diyos sa book of Luke, chapter 15. Nariyan na po ba kayo? Luke chapter 15, verse 11 down to 32. Luke 11 hanggang sa 32. Kung nakita na po, say amen. Amen po, no? Sabay-sabay po natin itong babasahin gradually. Ako una, sunod kayo, tapos ako ulit, sunod kayo hanggang sa dulo, sabay-sabay na po tayo magbasa. Amen po? Naintindihan niyo po? Gradual po. Ano tayo? Alternate, no? So ako po muna. Luke chapter 15, verse 11 to 32. Luke 15, verse 11 hanggang 32. Nakita na po ba? Meron din naman po sa screen sa mga bago po, no? Luke chapter 15, verse 11. Amen. Gradual po alternate po tayo. Verse 11, and he said, a certain man had 2 sons. Verse 12, And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. verse 13, and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Verse 14, And when he had spent all the earnings of my family in the land, they began to be in want. verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Verse 16, And he will fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 18, I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. verse 19, and am no more worthy to be called thy son, make me as one of thy hired servants. Verse 20, And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Verse 22, But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. verse 23, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. Verse 24, For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and found again. And they began to marry. verse 25, now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. Verse 26, And he called one of the servants, and asked what these things meant. verse 27, and he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. Verse 28, And he was angry and would not go in, therefore bring his father out and him to him. verse 29, and he answering said to his father, Lo, this many years do I serve thee, neither transgressed
I at any time thy commandment, yet thou never gavest me a kid that I might make merry with my friends. Verse 30. But as soon as thy son was come, which shall Lord and the house building for him upon them. Verse 31, and he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Verse 32, sabay-sabay po tayo. Ready? Go. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Amen. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Lord God, maraming salamat po sa umaga pong ito. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig. Bigyan niyo po ako, Lord, ng pananalita. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, instrumento, mahihiyan po ang inyong pong mga salita, Panginoon. Lord, ihanda niyo po ang aming puso at isipan sa pakikinig po ng inyong pong mga salita. Kung paano po kami lalago sa pananampalataya, sabi nga po ng iyong salita, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong biyaya sa oras pong ito. Nawa, Lord God, mag-bless po kami sa mensahe po ng inyong pong salita tungkol po sa prodigal son. Maraming salamat po, Panginoon. Linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Ugasan niyo po kami, Lord God, ng inyong pong banal na dugo, ng inyong pong anak na si Panginoon Jesus, upang ang aming pong pagsamba ay maging karapat-dapat po sa inyong pong harapan. Holy Spirit, Lord God, use me mightily in this morning. Ikaw po ang magturo po sa bawat isa. In Jesus' mighty name, sa po sa gabay ng banal na Espiritu Ama. Amen. Amen po. Sige po, tuloy po tayo. So, nabasa po natin yung kwento po dyan sa book of Luke, no? Sa prodigal son po ito, no? So, yan po yung kwento po ng isang suwail na anak, no? Suwail po yan eh, no? So noon, suwail din naman tayo eh, nung hindi pa tayo nakatanggap sa kaligtasan, no? Ngayon, nasusunod na po natin ang Panginoon sa buhay po natin. So, inilalarawan po nito ang walang pasubaling pag-ibig at pagpapatawad po ng Diyos o ang pagsisisi po ng nakababatang anak, no? At pagbabalik sa kanyang ama ay sumisimbolo po sa ating pagsisisi at kagalakan po ng Diyos kapag tayo po ay bumalik sa Kanya. Alam niyo po ba, no? Natuwa ang Panginoon nung tinanggap po natin yung kaligtasan, no? At nagagalak ang Panginoon sa makasalanang lumalapit sa Panginoon. Amen po, no? At sabi dito, ang tugon po ng Ama ay nagpakita ng habag at kahandaan ng Diyos na tanggapin po tayong muli sa Kanyang mapagmahal na mga bisig, no? Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ikaw at ako po, mahal ng Diyos. Lalo na po, ngayon anak ka na ng Panginoon, no? Kung ikaw ay backslider, no? Pag bumalik ka sa Panginoon, yayakapin ka niya ng kanyang bisig, no? Hindi po siya nanunumbat ng, kasalanan mo, makasalanan ka. Hindi ganun ang Panginoon, no? Tinatanggap niya ang sino mang lumalapit sa Kanya at hindi niya tinatanggihan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid, no? At tandaan po natin, no, ang tugon po ng Ama ay nagpapakita ng habag at kahandaan ng Diyos na tanggapin po tayong muli sa Kanyang mapagmahal na mga bisig. Ang reaksyon po ng panganay na anak ay nagpapakita po ng panganib ng pagiging matuwid sa sarili at kawalan po ng pagpapatawad. Itinuturo po sa atin ang kwentong ito ang kahalagahan po ng pagsisisi, ang kahalagahan po ng pagpapatawad at ang kahalagahan po ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin, no? At alalahanin po natin na lahat po ng nangyayari sa buhay po natin dito sa mundong ito ay biyaya lamang po ng Panginoon. Naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon at nakakapaglingkod po tayo sa Panginoon ayon lang din po sa Kanya pong biyaya, no? So dito po, pag-aaralan po natin yung alibughang anak, no? So dito, sa talinghaga po ito, sinalaysay po ni Jesus na talagang ginastos, nilustay po ng isang suwail na anak, no? Ang kanyang mana, no? Pinamanahan siya, no? Ngunit tinanggap siya pabalik ng kanyang ama ng bukas
no? Pagkatapos niyang gastusan lahat ng mga na pinamana sa kanya na walang kakwenta-kwenta, no? Yung treasure na binigay sa kanya ng tatay niya, nilustay niya lang ng walang kabuluhan. Tayo, meron tayong time, meron tayong treasure, and meron tayong talent. Saan ba natin yan ginagamit? No? Kung ginagamit natin yan sa kamunduhan, wala pong kabuluhan na ating ginagawa. Sabi ng Biblia, ng Ecclesiastes, vanity, all is vanity. No, lahat po ay walang kabuluhan. Ang may kabuluhan lamang po ay yung may makapaglingkod po tayo sa Panginoon po natin. Amen po, no? So, dito po, may pag-aaralan po tayo, no? Number 1, dito po, sa ang mapaghimagsik na anak. No, ayan po yung una po nating point. Number 1, ang mapaghimagsik na anak. Sa book of Luke chapter 11 hanggang 20, no? Sa talinghaga po ng alibughang anak, nakatagpo po natin ang isang binata na nailalarawan sa pamamagitan po ng paghihimagsik at pagnanais po ng kalayaan. No? Bata pa lang siya, gusto niya na kunin yung kayamanan niya, no? Kinuha niya na agad. At ang ama naman, dahil mapagmahal, binigay agad yung mana. No? Ganun po kamapagmahal ang Diyos. No? Binibigay niya yung gusto mo. No? Binibigay po ng Panginoon ang gusto po natin. Amen po. At ang nakababatang anak na ito, na hinikayat po ng kanyang mapusok na kalikasan, ay lumapit po sa kanyang ama at hinihingi po ang kanyang bahagi ng mana. No? At siya po ay may pananabik na nagtatakda sa isang landas na nagpapasaya po sa sarili at pag-aaksaya po ng pamumuhay. Gusto niya lang yung masaya lang siya sa sarili niya at inaaksaya niya lang yung time, treasure, and talent na ibinigay sa kanya ng Diyos. No? At sabi po dito, no? Siya po ay may pananabik na nagtatakda sa isang landas na nagpapasya po na sa sarili at pag-aaksaya po ng pamumuhay. Ngunit, sa pagpapatuloy po ng kwento, nasasaksihan po natin ang kahihinatnan po ng mga aksyon kapag ang ginagawa po natin ay hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po. No? So, ang alibughang anak ay humahantong po sa kanyang estado, no? ng depresyon. At ang kanyang nilustay po na kayamanan ay, kapatid, kapag meron kang pera, mauubos yan. No? Yung prodigal son na yun, yung mana na nakuha niya sa kanyang ama, ay nilustay niya sa walang kabuluhan. Sa sugal, sa bisyo, sa babae, sa anumang kasalanan. No? Na hindi po ayon sa gusto ng Diyos sa kanya. No? Sabi po dito, no? Yung pera na meron siya, naubos po yun. Ibig sabihin, wala na. Wala na siyang pera. No? At tandaan po natin, no? Natagpuan niya ang kanyang sarili sa masasamang kalagayan. No, ganun din po tayo, nalulugmok din po tayo sa masamang kalagayan ng buhay po natin. Yung sa prodigal son, natagpuan niya po yung sarili niya nung naubos niya na yung pera at nagkaroon po ng famine. No, ng tagutom doon sa lugar, no? Na kung nasaan siya. Ibig sabihin, malayo siya sa tatay niya, na hininga niya ng mana niya. At naubos na yung kanyang mana, at nung naubos na kanyang pera, alam mo ba kung anong nangyari? Naging trabaho niya, tagapag-alaga lamang po ng baboy. No? Yun po yung ginawa niya. No? Nag-aalaga na lang po ng baboy, nagpapakain ng baboy. At dahil nga, gutom na siya, yung pagkain ng baboy, naisip niya na kainin niya na rin. No? Di ba? Hindi po maganda na ang pagkain mo ay pagkain po ng baboy. Pero naisip niya yung kanyang mga lingkod, o ang mga servant, mga alipin ng kanyang ama, no? Naisip ng anak na yon na buti pa yung mga katulong namin dun sa bahay, nakakakain ng masarap, no? Ano kaya kung
bumalik ako at sabihin ko sa aking tatay, Ama, hindi po ako karapat-dapat. No? At gawin mo na lang po ako, alipin mo. No? So, ganun po siya. Napagtanto niya yung kanyang nagawang pagkakamali. At nagsisi po siya. No? Nagsisi po yung alibughang anak po na iyon. No? So, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa masamang kalagayan. Ang dati pong marangyang buhay, mayaman kasi yan eh. Di ba? Sino mang tao na may kayamanan at may anak niya, may mamanahin yung kanyang anak. Tama po. No? At yung mamanahin ng kanyang anak ay galing po sa kanyang tatay, sa kanyang mga magulang. No? At sabi po dito, ang dati pong marangyang buhay na kanyang tinatamasa ay napalitan po ng kahirapan at kawalan po ng pag-asa. Ito po ay nagsisilbing paalala ng malupit na katotohanan na ang pagsuway po at paghihimagsik po ay kadalasang humahantong sa malubhang kahihinatnan. Ibig sabihin po, hindi po maganda yung mangyayari sa mga lumalayo sa Diyos. No? Sa mga lumalayo sa Diyos. Nandun na siya, ang ganda-ganda na ng buhay niya, ang rangya-rangya na ng buhay niya. Kasama niya na yung tatay niya, may kapatid pa siya. No? At meron pa siyang mga servant na nakatulong, no? Na nauutusan. No? Tapos isang araw, gusto niya lang na magliwaliw. Kinuha niya lahat ng mana niya. No? At sabi po ng Biblia, no? Sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Makikita po natin itong alibughang anak na ito, no? Na yung kanyang ginagawa ay kasalanan sa Diyos. Katulad din po natin na lahat po tayong ng tao ay nagkasala. Nakakagawa po tayo ng kasalanan. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo rin po ay may posibilidad na maghimagsik, no? Laban sa ating Ama na nasa langit. Naghahanap ng ating paraan at naghahangad po ng kasiyahan sa sarili. Ibig sabihin, mas gusto na lang natin na huwag na lang magsimba, no? Tinanggap ko naman na si Lord, no? Kapatid, hindi po maganda yon, yung ugaling ganon, no? Yung isipang ganon. Ang pag-iimagsik po ng alibughang anak ay nagpapakita po ng ating makasalanang kalikasan. No? Bilang kahit ligtas ka na po, meron ka pong old nature. No? Yung lumang pagkatao mo. Yan po yung gustong-gusto na gumawa, bumalik sa kasalanan. Mamuhay na hindi nakaayon sa gusto ng Diyos sa buhay po natin. No? At ang paghihimagsik po ng alibughang anak, no? Yung prodigal son po, no? Nagpapakita po na talaga po tayo lahat ay makasalanan. Amen po. No? At nangangailangan po tayo ng pagtubos at pagpapanumbalik sa Diyos po natin. No? Kung tayo po ay nakagawa ng kasalanan, alam natin na pagtunto natin katulad ng sa prodigal son, no? Naisip natin yung mga nagawa nating mali, no? Ang kailangan lang po natin ay magsisi sa atin po kasalanan at manumbalik po sa Diyos. At nakahanda po siya yakapin po tayong mali. At hindi po siya manunumbat sa mga pagkakamali po natin nagagawa. Ngunit, kahit po sa panahon ng ating paghihimagsik, no, ang kwento po ay tumatagal ng hindi inaasahang pagkakataon. Ipinapakita po nito yung isang sulyap sa kaibuturan ng pagmamahal po ng Ama. No? Sa isang pag-ibig na higit sa ating pagkukulang at kabiguan. No, sumisip, no? Sabi po dito na ang Panginoon kapag may isang anak na nawalay at bumalik po sa kanya, tatanggapin niya po. No? Ganun po tayo kamahal ng Diyos. No? Kahit lumayo ka ng lumayo sa Panginoon, pero one time sa isang araw ng buhay mo, no? Napagtanto mo sa buhay mo, no? Na gusto mo nang bumalik sa Panginoon, gawin mo, no? At ang Panginoon nakahanda pong magpatawad sa ating pong kasalanan. Number 2 po, ang mahabaging Ama. No? Sa book of Luke chapter 15 verse 20 to 24, basahin po natin. 15, 20 to 24. Ito po ang sabi po ng Biblia. Luke 15, 20 to 24.
And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. Verse 21, And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Verse 22, But the father said to him, But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. Verse 24, For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found, and he began to be merry. No? Ayun po ang nangyari. Nung bumalik po ang kanyang anak na Suwail, no? Nung bumalik po ang kalibughang anak na nilustay niya ang kanyang time, treasure, and talent sa walang kabuluhan, no? Naisip niya na bumalik sa kanyang ama. Amen po. No? Isa rin po ito sa backslider. No? Sabi po dito, ang tangalinghaga pong ito ay nagpapakita po ng kahangahangang pagpapakita po ng Diyos, no, ng ama niya, no, ng pagkahabag ng ama nang umuwi po ang kanyang Suwail na anak. Sino po dito yung magulang, no, may anak ka, no, kapag ang anak mo, pag lumayas yan o umalis yan o may lakad, saan nyo uuwi yan? Di ba po, sa bahay po natin, no, sa bahay ng magulang niya, no? Ganun po. Walang anak na hindi uuwi sa bahay nila. Uuwi po talaga yan sa bahay po nila. No? Ganun din po tayo sa Panginoon. Anak po tayo ng Panginoon. At ang uuwian at uuwian mo po ay walang iba kundi ang langit. Kasama po ng Panginoon. So habang papalapit po ang anak, mula sa malayo, nakita na po siya ng kanyang ama. No? Naabutan po siya ng ama at puno ng matinding damdamin. So nakakita ka na ba ng tao na yung miss na miss mo? No? Tapos, miss na miss mo na siya, tapos bigla kayo nagkita, anong gagawin mo? Di ba? Yayakapin mo. No? Hindi mo na, katulad nung sa alibughang anak, no? Hindi niya na tinignan yung kasalanan yun. Kasi mahal na mahal niya yung anak niya eh. No? Bumalik. Anong gagawin mo bilang magulang ka? Tatanggapin mo o hindi? Tatanggapin mo sapagkat mahal mo po yung anak mo. Ganun po tayo dapat ang gawin. No? Sabi ko dito, wala pong pag-aalinlangan ng ama ay tumatakbo patungo po sa kanyang anak. No, sinalubong niya yung kanyang anak. No? At ano pong nangyari? No? Na binabaliwala po ang mga pamantayan sa kultura at mga inaasahan po ng lipunan. Hindi na niya iniisip yung sasabihin ng ibang tao. No? Ba't pinabalik mo pa yun sa bahay ninyo? No? Wala namang kwenta yung anak mo eh. No? Hindi po ganoon ang puso ng ama. No? Hindi po ganoon ang puso ng totoong magulang. No? Ganoon din po sa Panginoon. No? Ang puso po ng Panginoon, tinatanggap niya kahit na ang mga makasalanan. Katulad po sa Panginoong Jesus, sabi ng Biblia, no? Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Sabi ng Biblia, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Pero ayun po, nagsisi po yung halibughang anak. Tama po, no? Isa po sa pinakamahalagang bagay na magagawa mo po dito sa mundong ito ay yung magsisi po tayo sa ating pong mga nagawang kasalanan sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Lihim at hayag na kasalanan. Kahit mag-isa ka lang, kitang-kita ni Lord yung mga pagkakamali mo. No? At alam ni Lord yung napakaliit at yung napakalaking kasalanan na nakumit mo sa talan ng buhay mo. No? Pero yung kasalanan na yan, mapapatawad lang yan kung babalik ka sa iyong Ama na nasa langit. No? At gusto ng Diyos na humingi po tayo ng tawad. Ibig sabihin, magsisi po tayo sa atin pong mga kasalanan. No? At ang Panginoon, pag nagsisi ka, no, tinitiyak niya. Katulad ko sa 1 John 1:9, but if we confess our sins, He is faithful
and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No? So gusto po ng Diyos na magpatawad po sa mga tao na nagsisisi. Amen po. No, ang pagkilos po na ito, ng pagtakbo ng Ama, ay sumisimbolo po ng pananabik po ng Ama na makipagkasundo po at sa pananabik niya po na yakapin ang nawawala niyang anak. Nandiyan pa po ba tayo? Amen po. No? Sabik na sabik po ang Panginoon sa iyo at sa akin na kung ikaw ay backslider, kung ikaw ay hindi paligtas, nais ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. Manumbalik ka muli sa Kanya. At ang Panginoon ay tatanggapin ka po talaga niya. Hindi siya manunumbat ng kahit maliit o malaking kasalanan na nagawa mo. Ang mahalaga sa Kanya ay manumbalik ka sa Kanya. Amen po. No? At sabi po dito, sa pag-abot sa Kanyang anak, di ba nakita po sila noon? No? Hindi po siya pinagalitan. Hindi siya nanumbat, hindi agad pagalit yung pagharap niya sa anak niya. No? Hindi niya kinundanan, hindi niya hinatulan. Sa halip po, ano pong ginawa ng kanyang tatay, ng kanyang ama? Binigyan niya po siya ng pagmamahal. Ganun po tayo katulad ng mga magulang, totoong mga magulang sa kanilang anak, no? Pagmamahal po talaga. Mula ng pagkabata, alagaan, no? Hanggang sa paglaki, no? Mahal na mahal po nila yung kanilang anak. Ganun din po ang Panginoon, no? Hindi siya nakatingin sa kasalanan mo. Nakatingin po siya sa iyo, no? Na anak ka na ngayon ng Diyos, no? At niyayakap, di ba nang nagkita sila, anong nangyari? Nagyakapan po sila, no? Dahil miss na nila yung isa't isa, no? Yung anak mo, masarap yakapin yan. Siya kaya nga, sarap yung yakapin eh. Kasi nga, love na love mo yung anak mo, no? Ganun din po sa mga magulang, dahil mahal na mahal nila ang kanilang anak, no? Yayakapin po talaga nila yun. Ganun din po sa Panginoon, no? Ang pagmamahal po ng Ama ay nagliliwanag po, no? Sa pag-utos niya ng, ano pong nangyari? No? Nag-utos po ang kanyang ama nung nagkita sila, di ba? Pagkatapos sila magyakap, no? Nag-utos po yung kanyang ama. Anong ginawa po, no? Nag-utos siya ng pinakamagandang damit, pinakamagandang singsing para sa kanyang daliri at mga sandalyas para sa kanyang mga paa. Bakit po? Di ba galing siya sa ano? Sa pugat baboy? Sa baboyan? Di ba po? Ang dumi na suot niya. Di ba po? Imagine mo naman po, no? Ganun po yung kanyang itsura. Hindi po maganda. No? Ang baho nun. No? Ganun po. Pero nagpakita po ito ng pagtanggap. Ang Panginoon po, nagpapakita po ng pagtanggap sa sino man po tatanggap po sa Kanya. Lalapit po sa Kanyang muli. No? At nagpakita po ng karangalan at pagpapanumbalik. No? Nanumbalik po ang kanilang relasyon. No? At isa pong makapangyarihang paglalarawan ang pagmamahal po talaga ng Diyos, no? Sa Kanya pong mga anak, no? Yung alibughang anak po na yun, hindi naman talaga siya karapat-dapat eh, no? Kung titignan mo lang po kung ikaw bilang tao, no, hindi na talaga siya karapat-dapat na tanggapin, di ba po? Pero hindi natin makukuha, matatanto yung iniisip po ng ama niya, no? Ama na yun eh. No, hindi natin kayang diktahan, hindi natin dapat diktahan kung ano yung nasa isip at puso ng tunay na ama. Hindi ka naman ama eh. Ba't ka magdidikta para sa Kanya? Hindi po. Ang dikta ng Panginoon, nagpakita po siya ng pagmamahal. No? Ibinalik niya po ang relasyon niya sa Kanyang anak. No? Ganun po tayo kamahal ng Diyos. No? Kapag babalik po tayo sa Panginoon, tatanggapin niya po tayo ng may pagmamahal. Kaya nga, pinakamahalagang utos, di ba? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thine soul, with all thy might, and with all thy strength. No? Ganun po. Yung bumalik po yung anak na yun, nagsisi na siya sa kanyang kasalanan. Tingin mo, sa nangyari sa kanyang mga kamalian, kasalanan, hanggang sa naging taga-ano na lang siya ng alaga ng baboy, tingin mo, babalik pa siya doon? Hindi na po. Ayaw niya nang maranasan yung mga bagay na yun. Kasi nga po, wala pong magandang naidulot sa kanyang buhay po yun. No? Ganun din po sa atin, naniligtas na ng Panginoon. Wala pong magandang maidudulot kung babalik po tayo sa lumang pagkatao po natin. Sa dating ikaw.
no? Si Brother Ed, dating maninigarilyo, no? Dating sugarol, dating masamang tao. Masamang tao. Nagmumura, no? Bawat salita may mura. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, no? Nung naiintindihan po natin na ang Panginoon mapagpatawad, mapagmahal, at dahil po kay Jesus Christ, na bago po yung buhay po natin. Sabi po ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17, basahin po natin. Ito po sabi po ng Biblia. Lahat po ng na kay Jesus Christ na po, 2 Corinthians 5:17, no? Bago ka na po, kapatid. Bago na po talaga. 2 Corinthians 5 verse 17. Kung sino mo nakakita, pwede pong pabasa. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. May nakakita na? Sige po. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Amen po, no? So sabi po ng Biblia, kaya kung ang sino man, sabi diyan sino man, kahit sino ka pa kapatid, kahit sino pang tao yan, kapatid, no? Kung ang sino man ay na kay Kristo. Kanino? Kanino dapat siya napunta? Kay Jesus Christ. Amen po? At sabi ng Biblia, siya'y bago nilalang. Anong nangyari? Naging bago na po siya. No? Binago na po ng Diyos ang buhay po natin nung tinanggap po natin ang kaligtasan. Opo, binago na po tayo ng Diyos. No? Patulad po sa prodigal son, ano yung malaking pagbabago sa buhay ng anak na yon na suwain? Tinanggap siya ng kanyang ama sa kabila ng kanyang kamalian. Hindi yun tinignan ng kanyang ama yung kamalian at kasalanan niya. Ang tinignan niya, anak niya yun eh. Tama po, anak niya yun. No? Walang matinong magulang na ang iisipin ay masama sa kanyang anak. Hindi ipapahamak ng magulang ang kanyang anak, kundi, ililigtas, gagawa ng mabuti, aalagaan, no? Ganun po ang magulang. No? Ganun po ang Panginoon po natin. Hindi niya po tayo kailanman tatanggihan kapag tayo bumabalik sa Kanya. No? Gusto lamang po ng Panginoon sa buhay po natin na tayo po ay magsisi. Di ba nga sabi ng Biblia, except ye repent, ye shall all likewise perish. Maliban na magsisi ka, ikaw ay mapapahamak. Ano pong dapat mong gawin? Magsisi ka para hindi ka mapahamak. Ganun po sa pag-share po natin sa kaligtasan. Tama po, no? Kailangan po magsisi ng tao para hindi po siya mapahamak kapag namatay siya sa impyerno. Diba? No? At sabi po dito, hindi niya po, ang tatay niya po, hindi niya po ipinagkakait ang kapatawaran. No? Hindi po nagkakait po ang Panginoon ng kapatawaran sa mga taong lumalapit sa Kanya. Sino man nga eh. Di ba nga sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. Kahit sino pang taong yan, no? Lalo na po, anak ka na po ng Panginoon, kapatid, no? Nagkakamali ka at nagkakasala ka. Kailangan mong lumapit muli sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga ng Biblia, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At sabi ng Biblia, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Sino bang tao na tatawag sa Panginoon, no? Sasagot po ang Panginoon. Anong sagot ng Panginoon sa kanyang anak? Sa libughang anak? Pagmamahal, pagpapatawad, at pagpapanumbalik. No? Tinanggap niya muli sa kanyang tahanan. Ganon din po tayo sa Panginoon. Tinanggap niya po muli tayo sa kanyang tahanan sa langit. Amen po. Binigyan niya tayo ng regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po nino. Sabi ng Biblia, Romans 6:23, for the wages of sin, yung libughang anak, makasalanan po siya. Is death. Dapat siyang mamatay, pero hindi siya namatay. Tama po. Napagtanto niya na kailangan niyang magsisi at bumalik po sa kanyang magulang. Sabi ng Biblia, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen po. So yung alibughang anak po na yun, kapatid, ay makikita po natin, no? Na mahal po siya ng kanyang tatay. No? Mahal po siya ng kanyang magulang. No? At
Dahil mahal na mahal siya ng kanyang magulang, niyakap siya at ipinagdiwang po nila. Nagkaroon ng pistahan, no? Ipinagdiwang, no? ng ama sa talinghana po ng alibughang anak ang pagbabalik po ng kanyang nawawalang anak. Imbis na awayan, imbis na napagsabihan, imbis na tagal niyang panahon na nawala no? Ikaw kaya mayaman ka tapos binigay sa'yo ng napakaraming yaman, no? Matagal mo yun maubos, no? At matagal na panahon na nawala yung anak po na yun. Pero bumalik po siya dahil nga walang-wala na siya. Walang-wala na siyang mahingian ng tulong. Dahil sa lugar na kung nasaan siya ay mahirap. Ang lugar na kung nasaan siya ay taggutom, no? Famine. Amen po, no? At sabi po dito na ang Diyos mapagmahal po talaga at mapagpatawad po talaga at ibinibigay po ng Diyos sa kanyang mga anak yung mabuti. Tama po. Yung maganda. Yung hindi ikakasama. No? Hindi ikapapahama. Kundi ikakaligtas ng kanyang anak. No? So, ganun. Nakita niya yung kanyang anak. Niyakap niya. No? Pinambalik niya. Pinatawad niya. At bukod doon, no? Sabi nga ng kanyang ama, itong anak ko na to ay namatay na at ngayon muling nabuhay. No? At tayo po, nung tinanggap po natin ng Panginoon, di ba sabi ng Biblia, Ephesians 2:1, no? Sabi ng Biblia, ito po, Ephesians chapter 2, verse 1, quickened na po tayo sa Espiritu, kaya kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay nakakaunawa na, pinapaunawa po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. No, Ephesians 2:1, pabasa po ulit, sino po nakakita na? Brother? Pakita na. Ito po, ako na lang po. And you have he quickened who were dead in trespasses and sins. No? Binuhay na po tayo ng Diyos sa Espiritu. No? At ang Holy Spirit po ay nananahan na po sa atin, sa bawat isa po sa atin. At ang pagkain po ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi kundi sa bawat salita ng Diyos. Kundi sa bawat salita ng Diyos. So number 3 naman po, no? Ang mapanibubuing kapatid, no? Siyempre may kapatid siya doon, di ba? Sa kwento na yun, meron po siyang kapatid. Ito yung ginawa ng kanyang kapatid, no? Nalipat po ngayon ang atensyon natin kay doon sa kuya niya, sa nakakatanda niya pong kapatid. At sa kanya pong reaksyon nang marinig ang pagbabalik po ng kanyang kapatid, hindi po tulad ng mahabaging tugon ng kanyang ama, ang puso po ng kanyang nakakatandang anak o ng kapatid niya ay puno po ng hinanakit. No? Talagang, pagmamatuwid sa sarili. Siyempre, ikaw ba naman, ang tagal-tagal mo, kasama mo ang tatay mo, tapos nung bumalik lang yung sumail mong kapatid, tapos nagdiwang pa, nagkaroon pa ng kasiyahan, no? Hindi naintindihan yun ng kanyang kapatid, no? At nasa isip niya lang yung pagkamakasarili niya po, no? At sabi po dito, tumanggi po siyang sumali sa pagdiriwang at magpahayag ng kagalakan sa pagpapanubalik ng kanyang kapatid. Ganun din po yun sa pamilya, no? Pag sinabi mo, pag nagkaaway ngayon ng kapatid mo, hindi na kita kapatid! No? Ganun po, no? Hindi po dapat ganun. No? Hindi po dapat ganun. Kapatid mo yan sa laman, no? Mayroon kayong magulang at kailangan magkasundo po kayo, no? Nakikita po ang panilibuguan ng nakakatandang kapatid habang hinarap niya po ang kanyang ama, no? Nagkita sila ng ama niya, no? At ipinapakita po ang kanyang mga taon, no? Nagsumbat na siya sa kanyang tatay, kasama ko sa maraming taon, no? At tapat po na napaglilingkod at inihahambing po ang kanyang sarili sa kanya pong suwain na kapatid. Ganon din po tayo minsan, inihahambing natin yung sarili natin sa kapwa po natin mananampalataya, no? O sa kapatid natin sa laman. No, wag po natin ihambing. Pare-pareho lang po tayong anak, no? Ng mga magulang po natin. At ganon din po tayo, pare-pareho lang po tayong anak ng Diyos. Dahil pare-pareho po tayong tumanggap sa kaligtasan. Amen po, no? At inihambing po ng kanyang suwain
na anak, sa kanya pong mga mata, nakikita niya po ang kanyang mga aksyon bilang karapat-dapat po at espesyal na pagkilala at gantimpala. Dapat siya yun eh, di ba? Kung sa paningin lang ng tao, siya po dapat yun. Pero sa paningin ng Diyos, sa Panginoon, sa kanyang magulang, no? Ikaw ba naman, ang tagal-tagal mong hindi nakasama yung na mismong anak, no? Pagsasaya ka talaga, no? Kahit anong mali yan, hindi mo yung titignan yung mali niyan, hindi mo titignan yung kasalanan niyan, no? Hindi niya tinignan, yung ama niya, hindi niya tinignan yung kasalanan ng kanyang anak, no? Ang tinignan niya, anak niya yun, at mahal niya yun, no? Ganun po tayo, kamahal ng Panginoon. So dito tayo sa kanyang kapatid, ngunit ang kanya pong pagiging matuwid sa sarili ay nagbubulag po sa kanya sa pagmamahal ng kanyang ama at sa kahalagahan po ng pagbabalik ng kanyang kapatid. O hindi niya naisip yun na dahil pala sa pagmamahal po yun kung bakit tinanggap yung anak na yun na suwain, no? At ganun din po dapat ang isip po natin, no? Bilang magulang na po tayo, bilang nauna po tayo sa faith, no? Mahalin po natin yung mga tumanggap kay Lord, no? At sabi po dito, ang talinghaga po ay nagpapakita po ng lalim ng pagmamahal ng ama na nagpapakita po sa magkabilang anak na lalaki, yung anak na bata at yung bunso at yung panganay. Itinuturo po sa atin ang kahalagahan po ng kailangan po natin daigin po yung panilibog po, yung galit natin sa kapwa po natin, no? Pagdaig sa pagmamataas, no? Huwag tayo magmataas. Huwag natin tignan ang sarili natin na mataas sa iba, no? Huwag po natin ipagmalaki. Sabi nga ng Biblia, kapag nagmalaki ka na, when pride cometh, mapapahiya ka po kapag nagmamalaki ka sa sarili mo. Ang ipagmalaki mo ay si Jesus Christ. Ang ipagmalaki mo ang Diyos na nasa iyo po, no? Ipakita mo po na ang Panginoon, may Panginoon ka talaga. Testimony ng buhay mo. Makikita po yun ng tao kung ikaw po talaga ay nasa Panginoon, no? At makikita rin ng tao kung ikaw ay backslider sa Panginoon, no? At ikaw rin po, kilala mo po ang sarili mo. Kilala po natin ang sarili po natin, no? At huwag po nating tangkay na maging mataas. At pagdaig po sa pagiging matuwid sa sarili, sa mga relasyon. Kung paano pong inabot po ng ama ang kanyang nakakatandang anak, inanyayahan po tayo ng Diyos na makipagkasundo sa isa't isa. Kilalanin po ang ating pagkakakilanlan bilang kanyang mga minamahal na anak. No? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yun yung pagkakakilanlan po natin sa Diyos. No? Anak na mahal tayo ng Diyos. No? So, sabi po dito, na yung pagmamatuwid po sa sarili ay maaari pong hadlangan ang ating mga relasyon at pagkakaisa po. No? So, kung yung anak na panganay, ayaw niyang makisali doon, di ba po? Ibig sabihin, ano yun? Division, no? Pagkahiwalay, no? Magkahiwalay dahil lamang po sa ugaling hindi maganda, no? Hindi na ako babalik dyan, no? Pero nung na-explain ng Panginoon, ng ama niya, ng tatay niya, na po, dahil po yun sa pagmamahal, no? Dahil naunawaan po yun ng kanyang kapatid, no? At ganun din po dapat tayo, no? Ipaabot po natin sa iba, no? Yung pagkakasundo at pagkakaisa po, no? Gusto ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay nagtutulong-tulong, nagkakaisa-isa para sa isang layunin, no? Layunin ng pagmamahal, no? Love, no? Sabi nga ng Biblia na yung love, sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 13 verse 1 Corinthians chapter 13 po, no? Napakahalaga po talaga ng love sa buhay po ng mga mananampalataya, no? 13:13. Sabi ng Biblia, and now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Ang charity dyan sa Tagalog, pag-ibig po, love. Datapwat, ngayon, nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen po, no? Ang pinakadakila po talaga na nagawa ng kanyang ama, no? Yung pagmamahal niya sa kanyang anak na bumalik na kahit anong kasalanan kamalian, hindi niya yun binilang na parang hatulan siya, no?
Hindi nagpumatol ang kanyang ama sa kanyang anak. Kundi nung bumalik siya, nung ginawa niya, tinanggap niya ng taos sa puso. At nagdiwang din po. No? Nagkaroon ng kasayahan nung bumalik po ang kanyang alibughang anak, nung suwain na anak. Ganon din po sa Panginoon. Di ba nga nung tinanggap po natin ang kaligtasan, Luke 15:7, no? Buksan po natin. Nung tinanggap po natin ang Panginoon, ito po ang sabi ng Biblia. Luke chapter 15, verse 7. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 90 and 9 persons which need no repentance. Sa Tagalog po, sinasabi ko sa inyo na gayon din naman, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Sabi po dito sa verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. No? So, 5 minutes na lang po tayo dahil meron na po ito eh. No? Sabi po dito, sa Titus chapter 2 verse 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Sabi po sa 1 Peter 2:9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makahariang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Alam niyo po ba, nung hindi pa tayo ligtas, nasa kadiliman po ang buhay po natin. At pag namatay tayo, talagang nasa kadiliman po tayo. Dahil ang impyerno, lugar ng walang hanggang kadiliman. Pero ngayon po, nung tinanggap po natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng liwanag. No? Nasa ayos po yung buhay natin. Hindi man agad-agad, kundi unti-unti. May process po kasi, tama po. No? Unti-unti tayo nabago ng Diyos. Noon, ayaw kong magsimba at pag nagsimba man ako, alternate. No? Hindi lagi, hindi tuloy-tuloy. Pero ngayon, no, nung nalaman natin, naintindihan natin na ang pagsamba kung bakit tayo niligtas ng Diyos para tayo po ay magsamba, magpuri sa Kanya. At masamba po siya sa ating mga buhay. At alam na nga po natin na tayo po ay tagapagmana ng langit. Alam niyo po ba yun? Ang mga anak ng Diyos ay tagapagmana ng langit. Bakit? Sila po ay mga child of God. No? Kung ikaw po ay makasalanang nagsisi, kung tayo po ay makasalanang nagsisi, no? Ngayon po, no? Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus at tinanggap po natin ang Panginoong Hesus. Tama po? No? Tayo po ay anak na po ng kataas-taasang Diyos. Isa lang po ang anak ng Diyos na tinanggap po natin, si Jesus Christ. Tama po? Kaisa-isang anak po siya ng Diyos. Lahat po nang tumanggap sa Kanya sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Lahat po ng mga tumanggap kay Lord ay child of God na po. Anak na po ng Diyos. At hindi po yun magbabago kahit kailan. Isang bagay nga lang po ang hindi kayang gawin ni Lord, magsinungaling. No? At sabi po dito, no? Sa kwento, nilagyan po siya ng singsing sa kanyang kamay, nilagyan din po siya ng pangyapak sa kanyang paa, no? Sa ano po yun, kahandaan po yun sa pag-share po ng gospel. Dapat ready po tayo lagi, no? Committed tayo na i-share po yung magandang balita. Kasi po si Satan, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makasilayan yung kaliwanagan ng gospel. No? At yun po yung dinadala po natin, yung magandang balita na si Jesus Christ ang tanging daan upang ang tao ay makarating sa langit. Sabi ng Panginoong Hesus, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi po sa Romans 10:15, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Kapatid, sinugo ka ng Panginoon. Di ba mananampalataya ka na? No? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. No? Mabuti po yung pag-share po natin ng salita po ng Panginoon. No? At
napakahalaga po talaga sa Panginoon na tayo po ay hinahangad po natin yung kanyang gusto. Sabi ng Biblia, go. No? I-share po natin para madagdagan po tayo sa church, no? Para madagdagan po yung mga kapatid po natin sa langit, no? At gusto po ng Panginoon, no? Katulad po sa alibughang anak, pakitaan po natin sila ng love, no? Hindi natin tignan yung mali nila, kasalanan nila. Ipakita natin yung love na pinakita at pagpapatawad po, no, ng Panginoon sa atin, no? At magpatawad rin po tayo sa lahat ng mga nagkamali po sa atin, no? At kailangan po natin na sa natutuhan po natin dito sa alibughang anak, anong pinakamahalagang aral? Yung magsisi sa kasalanan at bumalik sa iyong ama, no? Sa iyong ama sa langit, no? Napakahalaga po dahil ang Panginoon yayakapin ka po niya ng kanyang pagmamahal at patatawarin ka niya. Sabi nga ng Panginoon sa mga tumanggap sa kanya, Hebrews 10:17, dito na tayo magtatapos, and their sins and iniquities will I remember no more. Ano sa Tagalog yun? Sabi ng Panginoon, at ang kanilang mga kasalanan at mga kamalian ay hindi ko na aalalahan. Ganun tayo kamahal ni Lord. Hindi niya na inaalala sapagkat tinatawag niya na po tayo sa lahat po ng ating mga kasalanan. Sins, no? And their sins, plural po yun. Marami kang nagagawang kasalanan. Yung sins na yan, no? Yung iniquities na yan, yung mga kamalian mo po na yan, sabi ng Panginoon, ang Panginoon po, salita po ng Diyos yan, no? Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember. Hindi ko na yan inaalala. No, hindi ko na yan inaalala, sabi ng Panginoon. Amen po, no? Marami po tayong natutunan. God bless po sa bawat isa. Pray po tayo. Let's pray. Our most gracious God, Father in heaven, our Savior, Lord God, maraming salamat po sa mga salita namin mga pag-aralan tungkol po sa prodigal son, Lord God, at lahat po ng mga natutunan po namin. Makip po namin to sa aming puso't isipan. Sa iyo namin po, Lord God, lahat po ng aming po mga napakinggan. Tulungan niyo din po kami, Lord God, na makapag-share po ng gospel sa mga tao pong napapahamon po. Salamat po, Panginoon, na naiintindihan po namin na sa kabila po ng kasalanan po namin at kamalian, kaya hindi niyo po yung tinitignan. Tinitignan niyo po kami, Lord, bilang isang anak niyo po, na minamahal niyo po. At basta bumalik po kami sa inyo, kaya ikaw po, Panginoon, ay nakahandang nakapit po kami ng inyong pong pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran po ninyo sa aming po mga kasalanan. Sinabi po ng salita sa Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. So, Lord God, huwag niyo pong hayaan si Satan na kunin po ito sa amin. At tulungan niyo po kami, Lord God, na lagi po na makapanguhay po ng nakahayin po sa inyong salita at nakahayin po sa inyong kalooban. Samahan niyo po kami, Lord God, sa aming pong buhay at ikaw po, Panginoon, ang may taas sa aming pong isip, sa aming pong salita at sa aming pong mga kilos, Panginoon. Ikaw po ang makita at hindi po ang aming mga sarili. Ikaw po ang may taas po namin at Lord God, na-bless po ang bawat isa sa mensahe po ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege sa paggamit po sa aming instrumento, sa aming pong pagpapatuloy. Lahat po ay binabalik po namin pasasalamat at karangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Ama. Amen. Amen. So, salamat po sa Panginoon.